Ephesians chapter 6. Praise God. Hallelujah. Sa verse 10 hanggang 17. Ganito ang nakasulat. Sa wikang Tagalog, sa katapus-tapusay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Praise the Lord. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mangagsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito na sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Praise God, ang Panginoon ang siyang maghayag ng kanyang salita, mga kapatid, sa umagang ito. Tayo makakaupo na. Praise God. Nais kong mangusap sa inyo sa wikang Ingles. Ang sabi rito sa verse 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So, put on the whole armor of God. Isuot ninyo ang baluti ng Diyos. Amen? Mga kapatid. Praise God. So, bilang sundalo ng Diyos dito sa lupa, pagka nakikipaglaban ng mga sundalo, nakagayak sila, hindi pwedeng nakahubad sila, hindi pwedeng wala silang pananggalan, mga kapatid. Bukod sa meron silang baril, bukod sa meron silang mga, praise God, mga nakadamit uniform sila, nakasuotin sila ng mga helmet, di ba? Sabihin, handa sila na makipaglaban. Ba, mga kapatid? Praise God. So, ang bawat isa na nagdesisyon na maglingkod sa Panginoong Kristo, siya ay nailintulad sa isang sundalo na nakikipaglaban, mga kapatid. Sabi ng ating binasa, ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laman at dugo. Wala tayong kaaway na tao. Yan ba kayo, mga kapatid? Tayo'y nakikipaglaban ayon sa Espiritu. We wrestle not against flesh and blood, ang sabi ni Apostol Pablo. Praise God. Flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of darkness of the world. Sabihin, yung mga namumuno sa madilim na mundo na ito, against spiritual wickedness in the high places. So, spiritual na pakikibaka ito, mga kapatid. Hindi ito pakikibaka sa laman. Hinig ba kayo? Praise God. Now, ang sabi ng propeta ng Diyos sa message, The True Easter Seal, the Christian does not ask for easy things. Ang pagiging Kristiyano daw ay hindi ito madaling bagay.
We are not, sabi, there's so much promise today made among Christian people. Marami raw mga nangangako sa mga mananampalataya. Ang sabi, so many ministers promise the people a false thing. If you just come, sabi, come to Christ, all your trouble is settled. Praise God. Amen? Yan ang pangako nila, mga kapatid. Pero sabi ng prophet, I tell you, when you come to Christ, then, sabi, beginning. Sabi, then begin. Amen? Diyan pa lang nagsisimula. Pag nagdesisyon kang maglingkod sa Panginoon Kristo, diyan pa lang magsisimula, mga kapatid. Amen? That's when you put on the uniform and take a gun and enter the battlefield. This Christian road is not a flower of bed of ease. It is a battle from the very hour you start. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, noong tayo ay wala sa Panginoon, tayo kalaban ng Diyos. Amen? Dahil tayo nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay sa unbelief, pero dahil tayo ay binhi ng Diyos, mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon. Praise God, binuksan niya at inalis ang talukbong natin na unawaan natin ngayon na hindi tayo sa kasalanan, kundi tayo sa katuwiran. At nung tawagin tayo ng Panginoon, nagsimula tayong pumanig sa Diyos. At ang kalaban naman natin ngayon ay ang kadiliman. Hindi kayo, mga kapatid? Praise God. So, ang bawat isa sa atin na nagdesisyong paglingkuran ng Panginoon Kristo, mga kapatid, hallelujah, tayo ay kagaya ng sundalo na nakikipaglaban. Praise God. It is a battle, ang sabi ng prophet. Praise God. That's when you put an uniform and take a gun and enter the battlefield. This Christian road is not a flower of bed of ease. It is a battle from very hour you start. Amen? Until your spirit is set free by death. Hallelujah. Nung ikaw ay tawagin, patawarin ng Panginoon, palayain ng Panginoon sa kasalanan, mga kapatid, praise God, ikaw ay panig na ng katwiran, ikaw ay panig na ng kaliwanagan. So, ang kalaban mo ngayon ay, hallelujah, ay ang kadiliman, ang kasalanan. You are not at no picnic, hindi raw ito picnic. You are on a battleground, mga kapatid. And so, we are promised things sa ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, praise God, ito ay isang labanan. Amen? Tandaan natin ito, habang tayo nakikipaglaban, hindi ang ikaw ang makikipaglaban, kundi siya na nananahan sa iyo. Praise God. Hallelujah. Siyang nangako na hindi niya tayo pababayaan man, iiwanan man, mga kapatid. At magagawa natin ang lahat ng ito dahil sa Kanya. Ma-overcome natin ang lahat ng ito dahil sa Kanya. Mga kapatid, kailanman ay walang nakatalo sa Diyos. That's why ang sabi ni Pablo, if God is in us, who can be against us? Sinong makakatalo sa iyo? Sinong makakalaban sa iyo? Sinong makakagapi sa iyo? Kung ang Diyos nananahan sa iyo, kung ikaw ay panig ng Diyos. Amen? Wala kailanman kabiguan sa Panginoon. Tandaan ninyo yan, mga kapatid. Praise God. Amen? Hallelujah. Walang kabiguan sa Panginoon. Bagamat ikaw ay nasa labanan. Hallelujah. Pero siyang nangako na kasama kanyang nakikipaglaban. At hindi kanya iiwanan. At makakaya mo ang lahat. Mapapagtagumpayan mo ang lahat sa labanang ito. Dahil sa Kanya. Hinig ba kayo, mga kapatid? Alam niyo, mga kapatid, kaya lang naman yung iba natatalo kasi lumalayo sila sa Diyos. Hinig ba kayo? Praise God. So, ito ay isang labanan ng ating pakikipag o pagsunod sa Panginoon Kristo. Nakikipaglaban tayo dito, mga kapatid. At ang labanang ito, mga kapatid, ay nangako ang Diyos ng pananagumpay. Praise God. Sapagkat hanggat ang Diyos inaalaw mo na kumikilos sa iyo, kailanman ay hindi ka matatalo. Kailanman ay hindi ka magagapi. Laging tagumpay. Hinig ba kayo, kapatid? Praise God. Hallelujah. Ang sabi ni Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 2, verse 3. Ano sabi niya, mga kapatid?
2 Timothy chapter 2 verse 3, Thou therefore endure hardness. Ikaw ay magtiis ang sabi sa kahirapan as a good soldier of Jesus Christ. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Panginoon Kristo, hindi, mga kapatid, hindi ito puro mabuti, hindi ito puro maganda. Dumadanas ka, meron bang pagkikipaglaban na madali? Kinig ba kayo, kapatid? Pag ikaw ay nakipaglaban, mga kapatid, praise God. Sabi ng prophet, ito ay test of strength. Pagsubok ng lakas sa lakas. Amen. Kaya ang sabi, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Jesucristo. Hindi masamang kawal, mabuting kawal. Kung dito sa lupa, maraming mga kawal na rebelde, maraming mga kawal na mga pasaway. Pero ang mga kawal ni Jesucristo, mga kapatid, ay mabuti. Hindi pwede ang isang pasaway na kawal ni Jesucristo. Ikinig ba kayo? Kundi siya ay totally nagpapasubmit sa kanyang Panginoon. Hallelujah. Nakikita man siya o hindi nakikita dahil ang iniisip niya ang Diyos ang kasama niya at laging nakapokus ang Diyos sa kanya. Amen. Sabi, mga kapatid, Thou therefore endured hardness as a good soldier of Jesus Christ. Hallelujah. Kaya si Pablo, mga kapatid, sa verse 4, ang sabi, No man that verse 4, praise God, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi na halubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Amen. Ibig sabihin, pagka nag-decide ka na sumunod sa Panginoon Kristo, kailangang iwanan mo ang mundo, kailangang iwanan mo, huwag ka nang makiayon, makihalubilo, na halubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Amen? Upang siya'y kalugdan niyoong nagtalaga sa pagkakawal. Amen. Ang pagiging sundalo, mga kapatid, merong mga pangako yan at merong batas bilang sundalo na kailangan silang manumpa at sumunod sa batas na yan. And same thing sa pagiging sundalo ng Panginoon Kristo. Praise God. Kailangang mag-abide ka doon sa nais lang ng nagtala sa iyo, ng pumili sa iyo. Amen. Ang kagandahan nito, mga kapatid, tayo'y panig ng Diyos at hindi panig ng mundo. Nakikinig ba kayo? At lahat ng panig ng Diyos, sabi ko nga kanina, walang kabiguan yan, walang pagkatalo yan. Praise God. Hallelujah. So, dito nangungusap si Apostol Pablo kay Timoteo, mga kapatid, na kailangan siyang maging mabuting sundalo ni Jesucristo at kailangan huwag makihalubilo ang sabi sa buhay na ito sa mga gawa ng mundo, upang siya'y makapagbigay lugod sa nagtala sa kanya, sa pumili sa kanya. Amen? And same thing sa bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi ko kayo pinili, walang pumili sa iyo, kundi ang Ebanghelyo. Si Jesucristo ang tumawag at pumili sa iyo. At dahil pinili niya tayo, ang sabi, huwag tayong makihalubilo, umayon. Layuan natin ang gawa ng mundo na ito upang ang Diyos ay malugod na siyang tumawag at nagtala sa atin bilang isang sundalo ni Kristo. Sunod ba kayo, mga kapatid? Praise God. At sa ating mga kapatid, pagiging sundalo, kailangan ikaw ay makipaglaban ng isang mabuting pakikipaglaban. 1 Timothy chapter 6 verse 11 hanggang 12. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, 1 Timothy chapter 6, 11 and 12. Hallelujah. Praise God. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Amen? Sabihin, takasan mo yung gawa ng sanlibutan, yung kasalanan, yung hindi pananampalataya, takasan mo ang mga bagay na yan, at sumunod ka sa katuwiran. Amen? Sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuhan. Amen? Praise God. And then verse 12, makipagbaka ka, makipaglaban ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Ibig sabihin, manampalataya ka ng isang tunay na pananampalataya na walang pagkukunwari.
Genuine faith. Amen? Paglilingkod sa Panginoon. Maglingkod ka ng karapat-dapat na paglilingkod. Hallelujah. Pananampalataya ang sabi. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Mag-focus ka sa eternal life. Mag-focus ka sa pinangako ng Diyos na yan. Dahil ang buhay ay hindi dito sa lupa, kundi yung kabila, ang tunay na buhay, mga kapatid. Amen! Praise God. Ang sabi, na dito'y tinawag ka. Diyan tayo tinawag sa buhay na walang hanggan at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Wow! Hallelujah! Praise God. So, yung ating pakikipaglaban, mga kapatid, ibig sabihin, yung ating pagsunod sa Panginoon Kristo, magkaroon tayo ng tunay na pagsunod. Amen? Makipagbaka tayo ng tunay na pakikipagbaka sa pananampalataya. Hallelujah. Then 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8, ano ang sabi ni Pablo? Siya'y nakipagbaka, mga kapatid. Sigurado si Apostol Pablo, basahin natin. 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Anong sabi? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Personal na mismo ang sinabi ni Apostol Pablo, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Akasunod kayo, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, hallelujah! Siya'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang ating takbo. Ibig sabihin, siya, inilintulad niya yung paglilingkod niya sa isang mananakbo. Hindi siya tumakbo sa una lang, hindi siya tumakbo hanggang sa gitna lang, kundi tinapos niya hanggang finish line. Amen! Iningatan ko ang pananampalataya habang siya'y tumatakbo, habang siya'y naglilingkod, mga kapatid, habang siya'y sumusunod sa Panginoon Kristo, ingatan niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Iniingatan niya yung relasyon niya sa Panginoon. Nakikinig ba kayo? Amen. Iniingatan niya yung pagsunod niya sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Verse 8, buhat ngayon ay natataan sa akin. Tingnan niyo, sigurado mga kapatid, si Apostol Pablo sa verse 8, buhat ngayon ay natatahan sa akin ang putong ng katwiran. Amen? Ibig sabihin, alam ni Pablo, tiyak siya, mga kapatid, sapagkat isinulat niya ito, sapagkat siya'y bibitayin na dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon Kristo. Hallelujah, na pagkatapos na siya'y patayin, then siya'y puputungan na ng Diyos ng putong ng katwiran. The crown of righteousness na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Amen? Wow! At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Tingnan niyo yan, mga kapatid. Hindi lamang si Apostol Pablo. Kaya kung tayo maglilingkod, kagaya ng paglilingkod ni Apostol Pablo, mga kapatid, kung paanong nakita ni Apostol Pablo yung putong ng katwiran na ibibigay sa kanya, hallelujah, praise God ng Panginoon at tapat na hukom sa araw na iyon, hindi lamang sa akin, hindi lamang kay Apostol Pablo, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Amen! Kayo ba'y naghahangad na makita ang Panginoon? Kayo ba'y naghahangad na makasama siya sa kanyang kaharian o doon sa eternity? Amen. Hallelujah! Gaya ni Apostol Pablo, siya'y nakipaglaban ng tunay na pakikipaglaban at alam niya ang kanyang kawakasan at tiyak, hindi siya nagbabaka-baka sakali, mga kapatid. Ibig sabihin, sigurado siya na na-encounter niya, na-experience niya ang Panginoon, isinuko niya ang buhay niya sa Panginoon, na-experience niya at binago ang buhay niya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! So Paul, sure he know where he stand. Amen? Si Pablo alam niya bilang sundalo ng Panginoon Kristo kung siya tumatayo, tiyak siya sa kanyang paglilingkod. Hindi lamang ito, mga kapatid, sa salita, kundi sa buhay niya na experience niya ang Panginoon. Amen? 1 Corinthians chapter 9 verse 26, ano sabi? I therefore so run. Kaya nga naman ako'y tumatakbo, ang sabi, not as uncertainly. Hindi doon sa hindi nakakatiyak. Basahin natin sa Tagalog. 1 Corinthians chapter 9 verse 26. Ang sabi, mga kapatid,
Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, hindi gaya ng nagsasapalaran. Sabihin, tiyak si Apostol Pablo. Amen? Hindi siya nakikipagsapalaran. Ganito rin ako'y sumusuntok, ang sabi, na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Mga kapatid, gaya raw yan ng pagsuntok, hindi siya sumusuntok sa hangin. Pag siya'y sumuntok, tumatama. Ibig sabihin, yung paglilingkod niya, sigurado siya. Sigurado siyang makakasama niyang Panginoon. Sigurado siyang mabibihisan yung kanyang kaluluwa ng bagong katawan. Sigurado siya na magmamana siya ng eternal life. Sigurado siya na siya'y makakapasok sa eternity. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Hindi siya nakipagsapalaran. Hallelujah. Hindi siya nagbakasakali. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Sigurado si Apostol Pablo, mga kapatid. Nandyan pa ba kayo? And same thing sa atin, kailangan nating matiyak, kailangan nating masigurado ang ating sarili. Praise God. Na yung ating paglilingkod, ang Diyos ay nalulugod. At ang ating buhay ay kalugod-lugod sa Kanya. Praise God. Gaya ni Apostol Pablo, siya ay isang gaya ng sundalo. Alam niya at sigurado siya, mga kapatid, sa pagkatawag sa Kanya. At alam niya na siya ay puputungan ng korona ng katwiran. Praise God. Hindi siya gaya ng sumusuntok sa hangin. So I fight I not as one that beateth the air. Hallelujah. Kaya bilang mga sundalo, bilang mga tinawag ng Panginoon, kailangan makilala natin ang ating sarili. We need to know who we are. Amen? Bilang isang sundalo ng Diyos, kailangan makilala mo kung sino ka. Sapagkat kung hindi mo kilala kung sino ka, hindi mo makikilala ang iyong kalaban. Kailangan ma-recognize mo kung saan ka panig para makilala mo ang iyong kalaban. Kinig ba kayo, mga kapatid? Hindi pwede rito ang makapili. Alam niyo yung makapili? Nung panahon ng Hapon, ito yung mga nakatalukbong yung kanilang ulo. Then, pagkasama na nila yung Hapon, then itatatwa, sasabihin niya, yung mga Pilipino na sa harapan nila ituturo, ito yung mga Pilipino na laban sa inyong mga Hapon. Kaya hinuhuli lahat yon. Then pag alis ng talukbong niya, panig siya ng mga Pilipino. Ganun ba kayo, kapatid? Ang paglilingkod sa Diyos hindi pwedeng, mga kapatid, baligtaran. May dalawang mukha. Ganun ba kayo? Kailangan talikuran mo ang isa at maglingkod ka sa isa. Praise God. Ibig sabihin, pag ikaw ay nag-decide na maglingkod sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, talikuran mo ang unbelief at ikaw ay mabuhay ng may pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Praise God. I hope nakakasunod kayo, mga kapatid. Ang sabi sa Ephesians, parallel of Joshua, may sa isang prophet, we can never rightly be able to have faith. Okay? Until positionally we know what we are. Hindi ka raw makakapamuhay ng may pananampalataya sa Diyos maliban na makilala mo, malaman mo ang posisyon mo kung sino ka sa Panginoon. Amen? Kailangang malaman mo na ikaw ay nasa Kanya, nakaposisyon ka sa Kanyang salita. Kailangan maunawaan, makilala mo ang iyong sarili na ikaw ay nasa Kanya at siya'y nananahan sa iyo. Hallelujah. Ano sabi? And we can never rightly be able to have faith until positionally we know what we are. Amen? Kailangan makilala mo ang iyong sarili na ikaw ay na kay Kristo at siya'y nasa sa iyo, mga kapatid. I hope nakakasunod tayo, mga kapatid. Praise God. Anong sabi rito? Nais kong basahin sa inyo. Sa message na Resurrection of Lazarus, ganito sabi ng prophet. Then hear this man. Okay? O nandito itong tao na ito ang sabi. And now the man sinned. Ang tao ay nagkasala. And when he sinned and fell, nung nagkasala siya ay nahulog, nahiwalay sa Diyos. Then that little cloud in there became marred and black. Then the logo came down and was made flesh. Ibig sabihin, nung magkasala ang tao, mga kapatid, narumihan ang tao, nahiwalay sa Diyos, ang logo, ang salita,
ay nagkatawang tao, ang sabi, made flesh and dwelt among us, to redeem this man. Amen? Back to the love of the Father, para ibalik muli ang tao, ibalik muli ang mga anak ng Diyos, yung relasyon niya sa Panginoon. And He came by baptism of the Holy Spirit. Ibig sabihin, dumating ang Panginoon, nais niya na hindi ka lang linisin, hindi ka lang niya baguhin, gusto niyang manahan sa iyo sa pamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. And He came in the baptism of the Holy Spirit and chased sin out in the human. At linisin niya at alisin ang kasalanan sa atin, sa tao. And bring man back again in fellowship with God, upang ibalik muli yung kanyang relasyon sa Diyos. You believe that back? Sabi mga kapatid, notice. Then, that's where you are. Pansinin ninyo, yan at nandyan kayo, nandyan ang kalagayan ninyo. Sabi, that's what the matter with you Pentecostal people. So, binanggit niyo yung mga Pentecostal, sabi, it's my lot this afternoon to preach. I have a right here at the platform, and I don't never want to know any person from the flesh when I am standing here. Yan ang sabi ng prophet, mga kapatid. That's what the matter with the Pentecostal people. They don't recognize who they are. Amen? Mga kapatid, hindi tayo mga Pentecostal. Ang Pentecostal, it is an experience, outpouring of grief, or outpouring of gift. Amen? Kailangan ma-experience mo ng Espiritu manahan sa iyo, at ang Espiritu ang mag-manifest yung gift na yan, mga kapatid. Bigyan ka ng gift ng Holy Spirit. Sabi, they don't recognize who they are. Ang mga Pentecostal, hindi nila alam kung ano ang estado nila sa harap ng Diyos. Your sons and daughters of God. Sabi ng prophet, kayo yung mga anak na babae at lalaki ng Diyos. You have in your hand. Sabi, then Jesus, it was one time quoted in the scripture, ye are gods. Minsan sinabi ni Jesus, sabi, kayo yung mga Diyos, maliliit na Diyos. Amen? Praise God. Sapagkat kayo yung mga anak ng Diyos. Kailangan ma-realize mo, maunawaan mo, makilala mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kinig ba kayo, mga kapatid? Alam nyo, pagka nakilala mo yung sarili bilang anak ng Diyos, lalakad ka bilang anak ng Diyos, gagawa ka bilang anak ng Diyos, lagi mo ikukonsidera ang Diyos sa buhay mo. Pero pag nakakalimutan mo ang iyong kalagayan sa kanyang harapan kung sino ka, kaya nakakalimutan mo, nagagawa mo na yung mga bagay na ayaw ng iyong Diyos. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Hallelujah! Sabi, look, pagka nakaranas ka ng bautismo ng Espiritu na nahan sa iyo, ang Holy Spirit ang sabi, look, deity, I'm a part of Charles Branham. Gaya ang sabi, ako'y bahagi ng aking ama na si Charles Branham because I was born from Charles Branham, my daddy. I'm a part of him. I've got a forehead like him. Sabi, kagaya yung noon niya, yung noo ko dahil ako'y kanyang anak. My hair was like him, yung buhok niya. I'm a small man like him. Maliit lang siya, mga kapatid. I'm in the nature like him because he is my dad. Hindi ba kayo, mga kapatid? And if we become in spirit sons of God, kung tayo raw ay naging o isinilang ng Diyos at nanahan ng Espiritu ng Diyos at tayo mga naging anak ng Diyos, deity dwell in the man. Ibig sabihin, nananahan ng Diyos sa iyo. Hallelujah! Then you walk about blind eyes being opened. Pwede mong padilatin ang mga bulag na hindi nakakakita dahil sa Diyos na nananahan sa iyo. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? That's why ang sabi ni Apostol Pedro, noong ang Holy Spirit nanahan sa kanya, andang sila'y nakarating doon sa isang magandang pintuan. Sabi, at merong doong isang lalaki, mga kapatid, walang ginawa kundi siya ay maglimos dahil sa isang lumpo. Hanggang sudumaan si Peter. Hallelujah. Meron siyang kasamang isang apostol. Ang sabi, then siya ay humihingi ng tulong. Ano ang sabi, mga kapatid ni Pedro? Wala akong pera, kahit 5, wala akong barya, wala akong anumang kayamanan. Pero ang sabi niya, ang may bibigay ko sa iyo, sa pangalan ng Panginoon Kristo, tumayo ka. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, praise God. Alam ni Apostol Pablo na ang Panginoon nananahan sa kanya at ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay. That's why ang sabi ng prophet, mga kapatid, hallelujah, pag ang Diyos o ang Espiritu ay nanahan sa atin, praise God, hallelujah,
So, yung deity. And if we become in His Spirit, sons of God, deity dwells in man. Hallelujah. Then you talk about blind eyes being opened. They said nothing impossible to God. Hallelujah. God said nothing impossible with you. If you'll believe, not with God, but you. Deity is man, is in man. Kinig ba kayo, kapatid? Kasi pag nanahan ng Diyos sa iyo, ibig sabihin, patay ka na sa sarili mo, siya na ang nasusunod sa iyo, mga kapatid, pwedeng gawin ng Diyos ang isang imposibleng bagay at gagamitin kanya. Kinig ba kayo? Habi, the very God that stood back there on the mythical platform of the eternities and rolled the world of His hand. Hallelujah. And created these things, give you the privilege to be His son. Binigyan tayo, mga kapatid, ng pribilehyo. Hallelujah, na tayo maging mga anak na babae at lalaki ng Diyos. And you are a part of Him. Pag isinilang ka ng Diyos, nanahan ng Espiritu ng Diyos sa iyo, bahagi ka ng Diyos. Amen? And God dwell in mankind. At ang Diyos na nanahan siya sa mga tao na yan. And man himself is deity. Sabihin ng Diyos, ang kapuspusan, mga kapatid, ang presensya ng Diyos ay nananahan sa tao na yan. Hallelujah. There you are. It might choke you, but study over that little while, see. Sabi, He is, God dwells in man. Siya ang sabi, ang Diyos nananahan sa tao. Amen? A man become a son of God. Pag nanahan na, mga kapatid, ang Diyos sa tao na yan, siya ay isang anak ng Diyos. Not him himself, but the Holy Spirit. That's in him is God. Ang Holy Spirit yan mismo ang Diyos. Amen? The Creator lives in the creation. Ang manlilika, ang Diyos na siyang lumilika, nanahan siya doon sa kanyang nilikha. Tayo linika ng Diyos. Hallelujah. Tinawag tayo ng Diyos, pinatawad sa lahat ng ating kasalanan, lininis ng kanyang mga salita, nanahan ang Espiritu niya sa atin sa pamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. So, ang Diyos na manlilikha ay nanahan sa iyo. Oh my, how I think to that. Then stand with unwavering faith. Kailangan kang tumayo, manindigan na hindi nag-aalinlangan sa iyong pananampalataya. And ask what you will. It will be done unto you. There He is. God, there He is. Amen, mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga sundalo nakikibaka sa espiritual na pakikipagbaka, maliban na makilala natin ang ating sarili, kung sino ka. Hallelujah. Praise God. Hindi ka makakakilos. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. Hallelujah. Hindi mo ma-experience. Hallelujah, ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen. Kailangan mong makilala ang Diyos sa pamamagitan ng experience. Kailangan isilang ka ng Diyos sa kanyang espiritu, mga kapatid. Pag ang Diyos nanahan sa iyo, mga kapatid, hallelujah! Meron bang mahirap sa Diyos kung kalooban ng Diyos? Diba wala? Nakasunod ba kayo, mga kapatid? Hallelujah! Mga kapatid, ang Diyos pag nanahan sa atin, sino makakalaban sa iyo? Oh, hallelujah! Ang sabi ni John dito sa 1 John chapter 4, verse 4, ano sabi niya? Ye are of God, kayo'y sa Diyos. Huwag kayong magalinlangan pag ang Diablo, kapatid, ang Diablo, lagi niyang ipipinpoint sa iyo, lagi niya ipapaisip sa iyo, oh, ganyan ba ang anak ng Diyos? O ganyan ba ang nobya ni Kristo? Marami kang pagkakamali, marami kang mga nagagawang mali. Huwag mong hayaan na i-distract ka ng devil. Amen? Kung na-experience mo ang Panginoon na tinawag ka niya, hallelujah, praise God, at lininis ang lahat ng iyong kasalanan at siya'y nasa proseso ngayon na kumikilos sa iyo, huwag mong intindihin ang negative na mga kaisipan na pumapasok na dumarating sa iyong pandinig. Amen? Just focus, mag-focus ka sa kanyang mga salita hanggang sa manahan siya sa iyo. At pag nanahan na siya sa iyo, then doon mo marirealize kung sino ka. Hindi ba kayo, kapatid? Hallelujah. Praise God. Ano sabi rito? Verse 4, kayo'y sa Diyos. Kayo ba'y sa Diyos? Mumunti kong mga anak at inyong dinaig sila. Sino?
dinaig ang sanlibutan, dinaig ang mga demonyo, dinaig ang lahat ng mga espiritong masama, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Ibig sabihin, mas makapangyarihan siya. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa alinman, walang pwedeng lumampas sa Kanya. Amen? Kung ang Diyos na sa atin at tayo nasa Diyos, ano sabi niya mga kapatid? Dinaig natin sila. Sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Oh my! Amen! Hallelujah! That's why ang sabi rito sa message, the contest mga kapatid. Sabi ng prophet, and we know that who has the most power. At alam natin kung sino ang merong pinakamakapangyarihan. Ang sabi, God does, ang Diyos lang. And God, when He gave His people the best thing, nung ibigay daw niya yung pinaka-best sa kanyang mga anak, that He could to combat Satan, para kanyang pagtagumpayan si Satanas with, ang sabi, was the Word. Amen? Ano raw yung binigay mga kapatid? Ang salita. Amen? Now, because the Word is God, and who is stronger than God? Sino ba ang mas makapangyarihan kaysa sa Diyos? Kaya pagka ang Diyos o ang salita'y nasa sa iyo, makapangyarihan ng Diyos na nananahan sa iyo. Hindi ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Then ang sabi, so the Word is God, and the Word become our strength. Oh my. Ang ating kalakasan ay nasa kanyang salita, and God in the church become its strength. Hallelujah. To fool Satan to his own fire, that he made, and the tag goes on. Now Jesus said in Mark chapter 16, in my name they shall cast out devil. Amen? Mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos. Kayo ba'y mga anak ng Diyos? Hallelujah. And then ang sabi rito, kung siya'y nananahan sa atin, sa kanyang pangalan, magpapalayas sila ng mga demonyo. Oh my! Hallelujah! Lahat ng karamdaman niyan ay demon, spirit, na nasa likod niyan, mga kapatid. You can cast out the demon spirit sa mga sakit. You can cast out the evil spirit. Lahat ng masamang espiritu pwede mong paalisin, pwede mong itaboy in the name of the Lord Jesus Christ. Oh my, hallelujah. Praise God. Bilang sundalo ng Panginoon Kristo, meron kang authority and power. Kaya sabi niya, to those who believe, signs and wonders shall be follow. When the Holy Spirit be upon you, you shall receive power. And you shall be my witnesses. Sabi ng Panginoon Kristo, mga kapatid. Ikinig ba tayo, mga kapatid? Hallelujah! Praise God! So the Lord Jesus Christ, sabi, given us an example when He was tempted. Diba? Ano ang ginawa ng Panginoon Kristo nung siya nandito, mga kapatid? Tahimik lang siya habang si Satanas ay laging bumubulong ng mga negatibo, tinutokso siya. Ano ang ginawa ng Panginoon Kristo, mga kapatid? Simple lang. Hallelujah. Nagkukot siya ng scripture. Amen? It is written, Satan, man shall not live by bread alone. It is written, ang sabi, thou shalt not worship thy God. No. Amen? Thou shalt worship thy God. Amen? Sambahin mo lang ang iyong Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin ng Panginoon Kristo, nung siya nandito, walang ginawa ang Panginoon, nung siya nakipagbaka kay Satanas, kundi siya ay tirahin niya, siya ay tagain niya ng salita. Diba? Kaya pagka si Satanas, mga kapatid, pagka ginagamit mo yung authority mo, and then kinukot mo yung salita na nasa puso mo, may power yan. Amen? Kaya si Satanas, humihinto siya pagka nagsasalita, lumalayo siya, pag salita ang ginagamit. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Amen. That's why ang sabi sa James chapter 4 verse 7, pasakop tayo sa Diyos. Submit yourself therefore to God. Remember, God is the Word.
Nakikinig ba kayo mga kapatid? James chapter 4 verse 7. Hallelujah. Anong sabi mga kapatid? Pasakop nga kayo sa Diyos. Sino ba ang Diyos? Ang salita. Pasakop ka sa salita. Panghawakan mo ang salita. Sumunod ka sa salita. Dahil ang Diyos ay nasa kanyang salita. Pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo. And resist the devil. At tatakas siya sa inyo. Nakasunod kayo mga kapatid? Wow! Hallelujah! Praise God. So ang Panginoon, tinuturuan niya tayo rito bilang sundalo mga kapatid. Kailangan matuto tayong makipagbaka. Ang tunay na pakikipagbaka, kailangan kang magpasakop sa salita. At salangsangin mo ang dyablo. Salangsangin mo ang evil spirit, ang demon spirit. Resist the devil, then he will flee from you. Hallelujah. Praise God. Amen. Now, ang sabi mga kapatid, resist means exert oneself. So, sabi, exert oneself so as to a counteract or defeat. Kailangan mong ipaglaban, gamitin ang lakas mo hanggang sa makonquer mo yung kalaban mo. Withstand the force and perfect off. Kailangan manindigan ka. May resistance ka, may lakas ka. Huwag kang patalo mga kapatid. Resist the devil. Amen? Hallelujah! Praise God! Pasakop ka sa salita at gamitin mo ang kanyang salita. Then i-rebuke mo ang devil. Resist the devil. Then he will flee from you. Wow! Hallelujah! Sa perfect faith, paragraph 139, when Satan tempt us, ang sabi, pag tinutukso ka ng dyablo, we are to resist him in perfect faith. In a perfect word. Amen? Kailangan daw salangsangin mo siya sa pamagitan ng sakdal na pananampalataya sa salita, sa sakdal na salita. Like Jesus said, the Word of God is perfect. Hallelujah. We're to have perfect faith in this perfect Word. At ang perfect na salita na yan, magbibigay sa iyo ng perfect faith. Hallelujah. Then resist Satan. Amen. Then itaboy mo siya, salangsangin mo siya, gamitin mo ang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen. Revelation chapter 5, ang sabi rito, ang Panginoon Kristo, binigyan niya tayo ng halimbawa. There you are, brothers, through meekness, through sweetness, through the Holy Spirit, that we conquer, not some great, mighty, intellectual giant. Makakapag-conquer lang tayo, matatalo lang daw natin mga kapatid, ang ating kalaban sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng kanyang salita. Hindi ng mga marurunong na tao, hindi yung marami kang alam, intellectual giant, but he that can humble himself is the man who conquers. Sila ng mga nagpapakababa, sila ang magtatagumpay. Mga kapatid. The man who can be kicked around and still be a servant. Yung mga tao na tinatanggihan, hindi kinikilala, sila ang magtatagumpay. Nananatili silang lingkod ng Diyos, servant of Christ. That's the conqueror. Sila raw yung mga mananagumpay. Amen? Hallelujah! Praise God! Sa great battle, sabi, the greatest battle ever fought. Ever fought. Ang sabi ng prophet, paragraph 396. How do you resist the devil? Amen? The same way, our chief captain o captain told us to do it. Kung ano raw ang ginawa ng Panginoon Kristo, yan ang ating gawin. Take the word of God, panghawakan mo, gamitin mo ang salita ng Diyos. That's how you resist the devil. Hindi ba kayo, kapatid? Kaya kailangan tayo yung mga well-trained na mga sundalo ng Diyos, marunong gumamit ng ating baril. Amen! Hindi ka pwedeng makipagbaka na hindi ka marunong kumalabit ng baril mo. Ni hindi mo pwedeng gamitin ang taga mo. Nakikinig ba kayo, kapatid? And same thing, mga kapatid. Kailangan matuto tayo bilang mga anak ng Diyos, mga sundalo ng Diyos, kung paano nating labanan ang kalaban natin, mga kapatid.
At kung paano nakipaglaban ang Panginoong Kristo, ang sabi, ganyan din tayo dapat makipaglaban. Kakasunod ba kayo, mga kapatid? Hallelujah! Praise God. Take the word of God. That's how you resist the devil. Is by the word of God. The chief captain told us just how it was done. All right. Hallelujah. Wala nang iba, mga kapatid, kundi ang kanyang salita lang. Ang salita na ating naririnig dito, mga kapatid, na ating tinatanggap, mismo yan ng Diyos. At powerful yan. That is life and powerful. Amen? At nawa ang salita na yan, wag lamang itong parang dumadaplis lang sa iyong kaisipan, sa iyong pandinig. Kailangan itong tumarak sa ating mga puso. Mag-quicken ito, magkaroon ng buhay, ma-experience natin, dumaloy sa atin, mga kapatid. Dahil mismo yan ng Diyos. Oh my. Nandito tayo para tayo hasikan ng Diyos. Dahil siya ang ating asawang lalaki, kasintang lalaki, tayo yung kasintang babae, spiritually speaking, asawa ni Kristo, spiritually speaking. So nandito tayo, mga kapatid, tayo yung bedding ground. Naghahasik ang Diyos ng kanyang binhi sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa. Kaya tayo nandito ngayon bilang kasintahan, bilang asawang lalaki, mga kapatid. Kaya kailangan handa tayong lagi na ang kanyang salita'y tanggapin. Oh my. Dahil gusto niya, mga kapatid, na tayo maging matutong, maging matalino, maging matatag, maging matagumpay na mga anak niya, na mga sundalo niya. Naninindigan sa kaliwanagan, naninindigan sa katotohanan, sa kabanalan, sa katuwiran. Lumalakad ayon sa kanyang mga salita. Oh my. Hallelujah. Amen. Sa pagkikipaglaban, kailangan, mga kapatid, alamin mo ang kanyang technique, di ba? Kaya yan ang boxer. Si Pacquiao, kaya magaling si Pacquiao. Alam niya, mga kapatid, pinapanood niya yung kanyang makakalaban, kung paano yung way ng kanyang yung suntok ng kalaban niya. So, gagawin niya, mga kapatid, kung paano niya ma-conquer, matalo, mga kapatid. Kinig ba kayo? So, bilang mga anak ng Diyos, kailangan malaman natin ang strategy ng devil. Makasunod ba tayo, mga kapatid? Para ma-conquer natin, para matalo natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sapagkat kahit na si Satanas, mga kapatid, inaalam din niya kung paano niya tayo madaig, kung paano niya tayo matalo. Labanan kasi yan eh. Hallelujah. I hope nakakasunod kayo. Ang sabi rito sa message na the contest, ang sabi, mga kapatid, kung anong ginagawa ni Satan. And now, Satan studied that all out so perfectly till. Sabi, when he come to Eve, sabi, kung paano, bago, mga kapatid, nung kanyang tuksuin si Eva, pinag-aralan niya kung paano niya matatalo. Sabi, he had the best strategy he could use upon her. Ano yung strategy ni Satan? Ang sabi, mga kapatid. And that was to reason with the word. Ang nakita, mga kapatid, na strategy na ginamit ni Satanas para madaya niya si Eva ay ang magrason sa salita. Okay, reason to the word. Now, you never want to reason with God's word. Kailanman daw hindi dapat tayong nagrarason pagdating sa salita. Amen? Kasi pag nag-reasoning ka sa salita, diyan napapasok ang demonyo sa iyo, gaya ng ginawa niya kay Eva, mga kapatid. Sabi ng prophet, just believe it, don't try to explain it. Paniwalaan mo kasalita ng Diyos yan, wag mong explain yan. Ang sabi, don't try to figure it out. Now you cannot figure out God. God is the Word, and it just made to believe. Kailangan lang ng Diyos, paniwalaan mo, tanggapin mo na yan ay ang kanyang salita. And that's our strength. At ang salita na yan, yun ang ating lakas. Amen? Just accept the word, and anyone knows that a seed in the right kind of ground will produce it kind. Alam natin, ang mabuting binhi, pagka ito ay nayasik sa tamang lupa, sabi, lalabas ang kanyang uri.
And we just take the word. Kaya pag ang salita na ihasik sa ating puso, lalabas ang Diyos, ang buhay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Dahil mismo yan ang Diyos na nasa inyong salita. Paragraph 16. And now, Eve begin to stop to reason. Tingnan niyo ito. Kung paano ang ginawa ni Satan. When she quoted the word of him, una, nag-quote si Eve, sabi niya, sinabi ng Diyos, pagka kami kumain, mamamatay kami. Sabi, God said, you should not eat, thereof, for the day you are eat, therefore that the day you die. Yun yung kinote niya yung scripture. And Satan never disagree with her. Tingnan ninyo ito. Hindi kumontra si Satanas nung mag-quote itong si Eva. Ang sinabi ni Satanas, he said, certainly, that's right, tama yan. But he said, pero ang sinabi ni Satanas, dinagdagan niya, mga kapatid. You see, you need some new light. Magiging marunong ka. Amen? Mabubuksan ang iyong pangunawa. Magiging kagaya ka ng Diyos. Amen? Sapagkat yun ay tree of knowledge of good and evil, malalaman mo ang tama at mali. Dinagdagan niya ang salita. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Kasunod ba kayo? Si Satanas, dinagdagan niya yung salita. Sabi ng Diyos, huwag kang kakain. Pagkat kayo, pag kumain kayo, mamamatay kayo. Siguradong mamamatay kayo. Sabi, kayo'y mamamatay. Praise God. And then ang sabi ni Satanas, tama yan. Sinabi ng Diyos yan. Pero ang sabi, mga kapatid, pag kumain ka, magiging kagaya ka ng Diyos. Magiging marunong ka, magiging matalino ka, malalaman mo ang mabuti at masama. Something little different from what God said. Kinig ba kayo, mga kapatid? Gaya ng panahon ngayon. Oh, hallelujah, praise God. Okay lang naman, mga kapatid. Oh, kahit na mahaba naman yung buhok, kahit putulin mo kasi mahaba yan eh. Something like different. Merong pagkakaiba, pero ang sabi ng Bible, huwag putulin. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Dahil ito'y kahiya-hiya sa Diyos. Nagkukumpara lang ako, mga kapatid, ayon dun sa ginawa ni Satanas kay Eve. Sabi ni mga kapatid, dinagdagan, itinwis ng konti yung salita, something little different from what God said, and if you do it, you'll be just a little smarter. Magiging marunong ka, your eyes will be open. Mabubuksan ang iyong paningin. But she said, well, God said, we will die. Hanggang sa nakipag-reason na itong si Eve, ang sabi, sinabi ng Diyos, baka kami mamatay. Yun na, yung sinabi ng Diyos, kayo mamamatay, dinagdagan na naman itong ni baka. Unti-unti nahihila na itong si Eve, nakikinig na siya doon sa strategy ni Lucifer, ni Satan. Mga kapatid, hindi against si Satan sa salita, pero dinadagdagan niya, binabawasan niya, pinipilipit niya. Kikita kayo, mga kapatid? Dapat makita natin dyan, pagka merong nagtuturo, pinipilipit ang salita, dinadagdagan salita, devil spirit yan. Manatili tayo kung anong nakasulat. That is original seed. Amen? That is God. Pag dinagdagan mo, that's why nagbigay ng warning ang Panginoon kay John. Ang sabi niya, mga kapatid, ang magdagdag at magbawas, kundi idadagdag ang lahat ng salot na nakasulat sa aklat sa kanya at aalisin ang bahagi niya sa aklat o sa buhay. Amen, mga kapatid? Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ikinig ba kayo, kapatid? Praise God. Hallelujah! Mag-focus tayo rito, mga kapatid. I hope nakukuha ninyo ito. Ibig sabihin, pagdating sa salita, dapat maging wise tayo dahil diyan tayo titirain ng devil. Gusto ng demonyo, mga kapatid, umiwas ka, layuan mo ang salita. Kasi pagka umiwas ka, linayuan mo ang salita, lumalayo ka sa Diyos. The moment na ikaw ay nag-doubt sa salita, the moment na ikaw ay nag-reason sa salita, the moment na ikaw ay umalis, tumalikod sa salita, yan ang time na ikaw ay lumalayo sa Diyos. At pag ginawa natin yan, mga kapatid, yan na pumapasok na tayo nagiging talunan ng mga anak ng Diyos. Hindi ba kayo? Gaya ni Eve. Nahiwalay si Eve because he believed the lie of the serpent. Amen? Hallelujah! I hope nasusundan ninyo ako dyan, mga kapatid. Ito ang strategy, mga kapatid, ni Satanas.
Ang sabi nila, nasa Bible din naman, masusundin ko ang nagutos kaysa doon sa mga inutusan. Oo nga naman, sinabi ni Jesus, humayo kayo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Sinabi nga ni Jesus yan. Samantalang yung mga apostol, ang ginawa nila, nagbautismo sila sa pangalan ng Panginoong Kristo. Tignan ninyo ito. Para nga naman totoo. Kinig kayo? Reasoning yan, mga kapatid. Sabi, masusundin ko yung nag-utos kaysa doon sa inutusan. Kaya nagbabautismo ang marami ngayon, mga kapatid, doon sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu, because of lack of revelation, hindi nila naunawaan. Amen? Kaya sumusunod sila sa mali. Di nila nakuha yung continuity. Ibinigay yung utos sa mga apostol, hindi naman nung ibigay ng Panginoon yung utos na yan, umayo kayo, magpabautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. Hindi naman sila kaagad nagbautismo, hindi naman sila kaagad nangaral ng Ebanghelyo Ang sabi ng Panginoon, hintayin nyo muna ang pangako. Pumunta kayo doon sa city, sa upper room. Hanggat hindi bumababa ang pangako, ang Holy Spirit, huwag kayong mangaral, huwag kayong magbautismo. Kikinig ba kayo, mga kapatid? Kaya, hinintay nila ang pangako, bumaba ang Espiritu Santo. Nung bumaba ang Espiritu Santo, mga kapatid, Acts chapter 2, doon na sila nagsimulang nangaral. Amen? Amen. At nung mangaral si Pedro, mga kapatid, lahat ng mga nakinig, sabi, anong gagawin namin para kami maligtas? Magsisi kayo at magbabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Hindi niya kinontra yung utos ni Jesus, sinunod niya yung utos ng Panginoong Kristo. At ang katuparan ng utos ni Jesus sa Matthew chapter 28, Mark chapter 16, ay nasa Acts chapter 2 verse 32 o 38. Amen? Yun ang fulfillment sa Acts chapter 2 verse 38. Amen! Pero napakarami ngayon tinitwist nila, mga kapatid. Dapat maunawaan natin ito. Dahil ang demonyo, mga kapatid, dinadagdagan niya unti-unti ang salita, pinipilipit niya unti-unti ang salita para ilayo ang tao ng Diyos sa Diyos. Kinig ba kayo, mga kapatid? Pero ang mga pinili, kailanman hindi sila madideceive. Hallelujah! Anong sabi? Nais kong tapusin. And now, begin to stop reason. She quoted the word of him, God said, you should not eat, therefore, for the day you eat, you shall die. Sabi, and Satan never disagreed with her. He said, certainly that's right. But he said, you see, you need some new light. Something is little different from that God. What God said. And if you'll do it, you'll be just like his martyr. Your eyes will be open. But she said, well, God said, we will die. Sabi, he said, ang sabi, oh, surely, tingnan mo, totoo ba yan? There you come. Just that much. Surely, you won't die. Tingnan ninyo ito. Sabi ni Satanas, totoo, hindi kayo mamamatay. Pinipilipit niya, mga kapatid. Muna sinasang-ayunan niya, minsan, mga kapatid, pipilipitin niya, surely you won't die. God said you would. Amen? And that settled it. That's broke the great tug of war then and pulled the whole human race into death. Dahil nakinig itong si Eva sa serpent, mga kapatid. Yung serpent noon, mga kapatid, hindi ito yung beast noon, hindi ito snake o ahas ngayon. Yan ay gaya ng tao na may dalawang paa na naglalakad at nagsasalita. Yan ay helpmate. Yan ay kasakasama ni Adan at ni Eva sa Garden of Eden. Ang pinagkaiba nila kay Adan, walang kaluluwa itong beast na ito. Siya ay gaya-gaya ng isang tao. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? So nakita ni Satanas na pwedeng magmingle yung dugo niya sa tao. Kaya pinuses niya itong beast na ito hanggang sa linigawan niya, inakit niya si Eva hanggang nagkaroon sila ng relasyon na ihasik ng hayop na ito. Yung binhi niya kay Eva. Okay? So binigyan niya si Adan. Ibig sabihin na ihasik din yung binhi ni Adan, nabuntis si Eva kambal, si Cain at saka si Abel. Amen. Sabi ng Bible, kinumpirma ng Biblia na si Cain ay hindi galing kay Adan. Ito'y galing sa masama. Hindi ba kayo, mga kapatid? Kaya yung kinain ni Eva, hindi mansanas. Sexual na pakikipagrelasyon niya sa hayop.
Mga kapatid, yan ay hiwaga na nabuksan ngayon. Hanggang ngayon, hinahanap nila ang missing link. Pero sa atin, nahayag na ang missing link na yan. Amen? Kaya merong mga mukhang unggoy kasi nagkaroon ng anak yung hayop. Kinig ba kayo, kapatid? Amen. Hallelujah! Praise God. Glory be to God. Kaya nga, dalawang klase ng tao lang ang nandito sa lupa. Mga binhi ng Diyos na galing kay Adan at yung mga binhi ng serpente. Dumami ang tao ngayon. That's why ang Biblia, ang sabi kung babasahin natin, bago likhain ang tao, ang sabi, hindi na nakasulat yung mga binhi ng serpente, ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Dahil hindi sila galing sa Diyos. Amen? Revelation chapter 13 verse 8. Hindi nakasulat yung pangalan nila sa aklat ng buhay before the foundation of the world. Hallelujah. Praise God. Binanggit din yan mga kapatid sa Revelation chapter 17 o chapter 18. Hallelujah. So ibig sabihin mga kapatid, kailangan maunawaan natin ang strategy ng devil. Ang gusto ng devil, mag-doubt ka, mag-reasoning ka, hanggang sa ikaw ay lumayo sa salita at hindi mo nagawin ang salita ng Diyos. Kinig ba kayo kapatid? Huwag kayong mag-doubt. Just believe and accept the word kasi mismo ang Diyos yan. I hope na susundan ninyo ako dyan mga kapatid. Hallelujah. Sabi, yan ang simula, it is a shame that she did it. Ito'y kahiya-hiya, but she done fast. Nagawa na yan, nangyari na, but now we're still fortified. Dahil kay Kristo mga kapatid, pinalakas tayo. Kung si Eva hindi siya nagtagumpay, tayo magtatagumpay. Tayo makakapag-overcome. Amen? Because of Jesus Christ, because of His Word. Nasa atin ngayon, same thing. Kung paano ibinigay ng Diyos kay Eva, kay Adan ang salita, ang Diyos ibinigay naman din sa atin ang kanyang salita ngayon. At yan ang ating kalakasan. Hallelujah. And that link was made up in Christ Jesus. We know that God gave us our best defense. Just simply to trust His Word. Amen? Very simple lang, magtiwala tayo sa salita, mga kapatid. Oh God. Hallelujah. Amen! Praise God. Hallelujah. I hope na nakakasunod kayo, mga kapatid. Praise you, Jesus. Hallelujah. Now, sabi rito ng prophet sa The Greatest Battle Ever Fought, sa page 40, at dito tayo magtatapos. Yung text na ginamit ko, ito yung kinote ng prophet. Ang sabi, finally, my brethren, be strong in the Lord. Okay? Sa katapus-tapusan, magpakalakas ka, kapatid ko, sa kanyang kalakasan and in the power of His might. Amen? Sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Power of His might. Sabi mga kapatid, ni Zechariah, nangusap yung Espiritu ng Diyos kay Zechariah, di ba? Praise God. Basahin natin chapter 4 verse 6, Zechariah. Anong sabi? Ano ba yung power of His might na ito? Mga kapatid, wala tayong kalakasan. Kailanman hindi tayo pwedeng tumagal sa labanan na ito bilang sundalo ng Diyos kung wala ang kalakasan ng Diyos. Amen? Praise God. Anong sabi mga kapatid? Praise God. Zechariah chapter 4 verse 6. Oh my God! Hallelujah! Ano sabi? Nang magkagayo siya'y sumagot at nagsalita sa akin, ang Diyos, na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel. At sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen? That's why ang sabi ni Pablo, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. The might, the power of God is His Spirit and His Word. Amen, mga kapatid? Not by might nor by power, but thy Spirit. But the Spirit of God. Amen.
Mga kapatid, when the Holy Ghost be upon you, you shall receive power. Hallelujah. Be strong in the Lord, in the power of His might. Sabi, put on the whole armor of God. Isuot daw natin, mga kapatid, yung kasuotan o baluti ng Diyos. Bilang sundalo ng Diyos, mga kapatid, kailangan nakasuot sa atin yan. Amen? That you may be able to stand against the wile of the devil, para manatili kang nakatayo, naglilingkod sa Kanya, laban sa mga kasinungalingan ng demonyo na ipina-aabot sa iyo. Amen? For we wrestle not against flesh and blood. Hallelujah. Sabi, but against principality, against power, against ruler, darkness of this world. Hallelujah. Sabi ng prophet, the ruler of darkness, ang mga namumuno sa kadiliman. Who rules the world? Sino daw ang namumuno sa mundo? The devil. Certainly, he's the God of this world. Who is all these things going on? Sabi, siya daw ang dahilan kung bakit lahat ng ito nang nangyayari ngayon, mga kapatid, kasamaan, nakawan, patayan, mga kapatid, lahat ng mga immoralidad, lahat ng mga kasalanan, gawa lahat ni Satanas yan. Amen? Who is all these things going on? All these ungodly things going on around through here, and these governments and so forth, it's all the devil. Hindi ba kayo, mga kapatid? Wow, lahat ng yan, mga kapatid. Sa demonyo lahat yan. Hallelujah. Sabi, the Bible said the devil control in United States. Demonyo nangungontrol sa United States, lalo na ngayon. Roman Catholic ang presidente doon, mga kapatid. The devil control Germany. The devil control every nation in the world. I'm coming to it. Sabi, just in a minute, and we'll find out whether he does or not. Whether every kingdom ever was and ever will be until God set up His kingdom. Ibig sabihin, lahat ng kaharian ngayon na may tatatag at may tatatag pa, hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos, ang sabi, is controlled by the devil. Hinig ba kayo, mga kapatid? Susundan niyo ba ako? Praise God. That's why ang sabi ng Panginoon, love not the things of this world. Be not conformed into this world. Into this world. Amen? Huwag tayong umayon sa sanglibutang ito. Huwag mag-iba tayo ng pag-iisip sa takbo ng sanglibutang ito. Dahil ang Diyos ng sanglibutang ito ay ang devil. Hallelujah. Praise God. Amen. Now listen. All ye soldier now. Makinig kayo, kayong mga sundalo, ang sabi. Just before we start the prayer, sabi ng prophet, take unto you, sabi, unto you the whole, just not just part of it. Sabi, isuot ninyo yung buo, hindi raw yung bahagi lang. Dapat nakasuot lahat. The whole armor of God. Amen? Nakasuot yung baluti, yung kalasag, lahat ng kagamitan ng isang sundalo kailangan nakabihis sa atin, mga kapatid. Amen? At ano itong mga ito? Ang sabi, that you may be able to withstand in the evil day, para ikaw ay manatiling nakatayo sa makasalanan at madilim na kapanahunang ito. Hallelujah. That's the day we are living in. Yung binanggit ni Apostol Pablo, mga kapatid, na evil day, ito na yung day na ito, itong kinabubuhay natin, ito na yung evil day ngayon. Hinig ba kayo, mga kapatid? Wala nang day na darating, mga kapatid. Kaya kailangan nakasuot tayo ng kalasag, nakasuot tayo ng armor na galing sa Diyos bilang mga sundalo ng Diyos. Amen! And having done all, to stand, para ikaw ay manatiling nakatayo na nakikipaglaban, sumusunod, naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Ang sabi, stand therefore, having your lions. Amen? Sabi, listen at this. Listen here. What this? Sabi, your lion. Merong kalasag, sabi, iyong isuot yung kalasag sa wikang, kung buksan mo nga doon sa Ephesians, dito sa yung lion sa Tagalog. Lions.
Bigkisin, sabi. Magsitibay nga kayo na inyong mga baywang. Okay? Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. So, yun po yung lions. Yun pala yung lions na baywang. Bigkisin, mga kapatid. Sabi, bigkisin ng katotohanan. Alam natin, mga kapatid, yung mga sundalo kasi noon, merong protection yung kanilang baywang, yung harapan nila. Amen? Praise God. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Kasi ngayon, pagka ang babae marunong self-defense, so isa lang ang titirahin yan, yung harap lang niya, mga kapatid. Yung lalaki talagang mangingisay na yan. Kinig ba kayo? Diba? So ang sabi, kailangan merong proteksyon yan. Bilang sundalo, merong proteksyon yan. Yung isuot ninyo yung baluti na yan para i-cover ninyo yung bigkis na yan, mga kapatid. At ang bigkis na yan, ang sabi, yan ay bigkis ng nakatotohanan. Amen? So walang ibang katotohanan kundi si Jesucristo, ang salita ng Diyos. Kinig ba kayo, mga kapatid? Kailangan laging nakasuot sa iyo yan bilang proteksyon sa iyo. Oh my! Yung katotohanan, mga kapatid, dahil sa panahong ito, napakaraming kasinungalingan, kamalian. Praise God. Listen. What is this? Your lion. That's your middle part. Ito nga, dun sa harapan, middle part. Guard about with truth. Amen? Iyo daw, i-guard. Ito ay iyong i-cover ng katotohanan. What is the truth? The Word of God. That's right. Thy Word is truth. Amen. Praise God. Dapat tayo lumalakad lang sa katotohanan, sa salita ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong lalabas sa salita. Dahil pagka tayo'y nakinig sa mga tradisyon, nakinig sa mga aral ng mundo, sa gusto ng mundong ito, tayo ay umaalis sa katotohanan. Manatili tayo sa katotohanan, isuot natin yung bigkis na yan, yung proteksyon na yan, mga kapatid, at yan ay walang iba kundi the word of truth. Having on the breastplate of righteousness na ating isuot. Okay, itaas mo pa. Ang sabi, mga kapatid, verse 15, at inyong mga paa, breastplate of righteousness. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. So sabi ng prophet dito, and your having on breastplate of righteousness. Do what's right. Got the word of God in you, doing what's right. The breastplate of righteousness, and your feet shod with preparation of the gospel of peace. Amen. Kaya yung mga sundalo ngayon, naka-combat yan. At yung mga kapatid, may mga bakal pa yung mga combat niyan. So ang sabi ng Panginoon, tayo mga sundalo ng Panginoon, laging nakasuot yung sapatos. Amen? At yung gospel of peace, preparation of the gospel of peace. And your feet shod with preparation of the gospel of peace. Hallelujah. Sa Tagalog, sa Tagalog, ang sabi, mga kapatid, isuot natin, ang sabi, mga kapatid, praise God, magsitibay nga kayo sa inyong mga baywang na may bigkis ng katotohanan, na may sakbat ng baluti ng katwiran. Verse 15, at ang inyong mga paa ay may panyapak. Isuot natin yung panyapak. Ano ba yan? Ang ibanghelyo na paghahanda ng ibanghelyo ng kapayapaan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa mga Hudyo, sa mga Grego at sa lahat ng tatawagin ng Panginoon. Amen? Amen! Ibig sabihin, mga kapatid, laging nakasuot sa atin ang ebanghelyo. Lumalakad tayo sa ebanghelyo araw-araw. Kung paano nga sundalo nakasuot ang combat, proteksyon sa kanyang mga paa. Mga kapatid, pagka tayo'y lumalakad sa ebanghelyo ng Panginoon, hindi tayo iwanan ng Diyos. Puproteksyonan tayo ng Panginoon Kristo. Amen! Go anywhere, any place, anytime, feet shod with gospel. Kailangan daw nakasuot sa iyo ang panyapak ng ebanghelyo. And look, above all, above of it, ang sabi, take the shield of faith. Kung paano nakasuot ka ng panyapak ng ebanghelyo, gamitin mo raw yung shield of faith. Ang panangga mo sa mga palaso, sa mga negatibo na pinaiisip sa iyo ng devil, yan yung pananampalataya mo, mga kapatid. Amen?
above of it, take the shield of faith. That's the one knock off the darts. Hallelujah. Kasi pagka yung shield, ang shield kasi pagka kahit tumatama yung bala ng mga palaso dyan, hindi tatalab yan kasi matigas yan eh. Amen mga kapatid? And same thing mga kapatid, pag tayo ay, ang pananampalataya ay laging nasa atin, praise God, kahit anong mga negatibo ang ihasik sa'yo ng devil, hindi mo i-entertain yan. Lagi kang magpo-focus sa kanyang salita. Above all, ang sabi of it, take the shield of faith. That's the one that knock off the darts, the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Hallelujah. Ibaba mo pa nga, sabi, bukod dito, itaglayin ninyo, sabi, ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na sulugi ng masama. Sabihin mga kapatid, si Satanas talagang laging nagpapaulan sa iyo ng mga palaso ng negatibo. Tinitira ka ng mga negatibo, ng doubt. Di ba mga kapatid? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Tinitira tayo mga kapatid ng devil dyan. Wow. Hallelujah. Praise God. Pero ang sabi, sanggain mo yan ng pananampalataya. Yan ang papatay sa mga fiery darts of the wicked. Hallelujah. And take the helmet of salvation. Kaya yung mga sundalo, merong mga ano yan eh, merong mga helmet yan. Naalala ko sa amin nung merong pang helmet yung mga Hapon. Kaya pala, pag tinamaan ng bala yung kanilang ulo at nakasuot yung helmet, mga kapatid, hindi tumatagos kasi bakal pala yon. Amen? So same thing mga kapatid, bilang mga sundalo ng Panginoon, isuot natin, mga kapatid, ang helmet na yan. At ang helmet ng kaligtasan, ang sabi, the mind, the head, cover the head, sabi, and the sword of Spirit, which is the Word of God. Sabi, how you going to let this helmet? Sabi, what it does. Anong ginagawa daw ng helmet? It's a protection. What is a helmet made out of? Brass. Cannot even be tempered. Harder than iron. Mas matigas daw sa bakal. Brass headpiece. Sabi mga kapatid, the salvation, knowledge of knowing this, and my healing comes from God, my salvation comes from God, my experience matches His Word, not the church's idea, the Word. There you are, covered over with protection, the helmet of salvation, deliverance. Take that, then go marching forward. Amen. Now, that's what we're supposed to do. Satan, sabi, supposed to do. Satan army. Sabi, Satan army brings disease. Tingnan niyo ito. Ito ang strategy ni Satanas. Satan army bring disease. That what Satan is. Yung sakit galing sa diablo yan. Kailanman walang sakit na galing sa Diyos. He is a destroyer. Nakikinig ba kayo? Maninira, magawasak yan. That's why sabi ni Jesus, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Dinidestroy niya yung relasyon ng magkakapatid, dinidestroy niya ang relasyon ng mag-asawa, dinidestroy niya ang pamilya, dinidestroy niya ang buhay ng tao. Okay? So, kailangan malaman mo ang kanyang gawa, mga kapatid. Satan army bring disease. Satan he is a destroyer. Satan. The whole kingdom of Satan is sickness, death, and sorrow. Devil yan. Gawa yan, mga kapatid. Si Satanas, mga kapatid, lahat ng positibong bagay, ang counter niya puro negatibo. Kung ang Diyos ang kagalakan, si Satanas, Diyos ang kalungkutan. Kung ang Diyos ang kalakasan, si Satanas, Diyos ng kahinaan. Pahihinain ka. Laging negatibo. Pinipervert niya ang katwiran ng masama. Naginig ba kayo? Amen. Wow. Hallelujah. That is the devil. That is Satan. Ang sabi ng Satan is sickness, death, and sorrow. Prostration. Napuprostrate sila. Worry. All on Satan. Yung pag-worry, hindi espiritu ng Diyos yan. Kay Satanas yan. Yung fear, hindi espiritu ng Diyos yan. Kay Satanas yan. Hindi ba kayong kapatid? Amen. Praise the Lord. Dapat ma-recognize natin ang galaw ni Satanas. Then ang sabi rito mga kapatid, God is life. Pero ang Diyos ay buhay. Faith, joy, peace over here. Pero ang Diyos,
Kagalakan, kapayapaan, kabutihan, di ba? Blessing, goodness. Yan ang Diyos. Amen! Amen. Praise God. Hallelujah. Now, Satan following you along and that great big kingly priestly Goliath trying to scare the liver out of you is right, but God, ang sabi, you're fortified. Pinalalakas tayo ng Diyos. Amen. With the gospel. With the word of God. Word of truth. Around your lion. Glory. Sabi, preacher, that what it is. Helmet of salvation, the shield of faith, the sword of the Spirit, ang ating kalasag, mga kapatid, sword of the Spirit, ang word of God. Meron tayong kalasag, meron tayong espada. Kung hindi mo naman alam, itaga ang espada mo. Kahit may panangga ka, paano ka makakalaban? Itaga mo ang espada mo. At ang espada mo, ang kalasag mo ay ang Spirit o ang salita. Amen? The sword of the Spirit, the word of God. Kinig ba kayo mga kapatid? Amen. Wow. Hallelujah. Praise God. Quote natin yan. Huwag natin kalimutan yan pagka negative na mga kapatid. Ang nasa harap mo, gamitin mo na yung espadang binigay sa iyo ng Diyos habang sinasalag mo yung negative. Itagaan mo naman ang iyong espada. Praise God, which is the sword of the Spirit, is the word of God. Amen! Amen. Mga kapatid, itong pakikibaka na ito, mga kapatid, kailangan tayong maging mga matanagumpay ng mga sundalo ni Kristo. Dahil tayo representative ng Diyos sa lupang ito. Na kailangan nating i-cast out, kailangan nating daigin, kailangan nating igupo, kailangan nating talunin. Hallelujah. Ang lalang ng dyablo. Ang kasalanan, ang evil. Praise God. At ang righteousness, ang goodness, ang maghari. Hindi ba kayo kapatid? Wow. Hallelujah. Praise God. Amen. Then ang sabi rito mga kapatid, praise God, I'm coming to meet you. Meet me in the name of the science? No. You meet me in the name of culture? No. You meet me in the name of organization? You meet me in the name of this? Sabi, but I meet you in the name of the Lord God of Israel. Kaya sabi ni Haring David, sabi niya, hindi kita haharapan dahil sa aking lakas, dahil sa aking experience. Haharapan kita dahil sa pangalan ng aking Diyos na pinaglilingkuran, ang may likha ng langit at lupa. Hallelujah! Praise God! Satan army bring disease. And God's army is commissioned to cast them out. Amen? So ang role natin, i-cast out natin yan. Palayasin natin ang mga gawa ng dyablo, mga kapatid. Kung ang Espiritu ng Diyos na nanangan sa iyo, you have power. Ikaw ay sundalo ng Diyos, ang mga kapatid. Sabi, Satan army brings disease. God's army commission, cast them out. In Jesus' name. Amen. There you are. Every time Satan throw any onto you, God's army is to cast him out. Amen. Cast out. Palayasin mo yan. Praise God. That's the very technique that God used. Satan used the army of destruction to disbelieve God's word. Yan kasi yung strategy ni Satanas na mag-reason ka, mag-disbelieve ka, hindi mo paniwalaan ng salita, and set him up better kingdom than Michael had, and God cast him out. Kaya ibinagsak ng Diyos dito sa lupa, inihagis ng Diyos dito sa lupa, dito sa kalawakan, mga kapatid, dahil siya ay nagmataas sa harap ng Diyos. Kaya tayong mga anak ng Diyos ngayon, kalaban natin mga kapatid kung paano nagsimula ang labanan sa langit, bumaba hanggang sa nakarating sa atin ngayon dito. So si Satanas ngayon, ang kalaban niya tayo na mga anak ng Diyos. Amen! Pero ang Diyos, binigyan niya tayo, mga kapatid, na ang baluti ng mga kasuotan bilang mga sundalo niya, mga kapatid. I hope nasusundan ninyo ako dyan. Kailangan isuot natin ang mga baluti na yan bilang mga sundalo ng Panginoon. God method, sabi, is cast out the devil, cast down reasoning, cast down superstition, cast down worry, cast down diseases, cast down sin. Amen. You're above it. Kailangan daw ma-overcome natin yan, mga kapatid. Palayasin natin yan. Sabi, resurrected in Christ Jesus, setting in heavenly places with
with every evil under your foot. Kailangan yan ay nasa iyong paa, mga kapatid. Amen? If he start to kick his head, in there. Hallelujah. Kung paano, mga kapatid, dinurog ng Panginoon ang ulo ng ahas. Then kinagat yung sako ang sabi. Hallelujah. Same thing sa ating mga anak ng Diyos, sa ating mga pinananahanan ng Diyos. Durugin natin ang gawa ng devil sa panahong ito, mga kapatid. Amen! And lastly, nais kong tapusin ito sa quotation na ito. Sa deity of Jesus Christ, sabi rito, mga kapatid. But that the same power, sa paragraph 80, but that the same power that spoke the world into existence is in the people that got the Holy Ghost. Yun daw, nagsalita noon na lumikha ng langit at lupa, hallelujah, ay kung sabi, kung ito'y nananahan sa mga mananampalataya, nakikinig ba kayo, mga kapatid? Hindi mo ba pwedeng i-search yan dyan? Sabi, but that same power that spoke the world into existence is in the people, is in those people that's got the Holy Ghost. Mag-focus tayo, mga kapatid, sa kanyang salita. Hallelujah. Kung nananahan daw sa atin ang Holy Spirit, praise God, yun yung salita na naglumikha ng langit at lupa. Yan yung Holy Spirit ding nananahan sa atin. That's right. Men and woman, it's time that we found out who you are. Kailangan daw alamin mo kung sino ka. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Pag nanahan ng Holy Spirit sa iyo, so yung nagsalita na lumikha ng langit at lupa, yan mismo ang Holy Spirit na lumikha ng langit at lupa. Hallelujah! Nananahan sa atin. Kung nananahan sa atin ang Holy Spirit. That's right. Men and women, it's time that we found out who you are. Ito na raw yung panahon. Kailangan ma-recognize mo kung sino ka. Amen! Hindi ka, walang bahagi ang devil sa iyo, walang bahagi ang mundo sa iyo. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay isang sundalo ng Diyos. Amen! Hallelujah. The devil trying to hide you back. Si Satanas lagi, ginagawa niyang lahat para takpan niya. Para ilinlangin ka niya, para hindi mo makilala kung sino ka. Tell you that you are some little trod down. Something, sabi. You're not. You're sons and daughters of God. Amen? Pero hindi ang sabi, ikaw ay anak na lalaki at babae ng Diyos. The deity is not in heaven. Sabi, ang Diyos daw, ang pagka-Diyos ay wala doon sa langit. Ang sabi, is in you, nananahan sa iyo. Pag nanahan ng Holy Spirit sa iyo, ibig sabihin ang Diyos nasa sa iyo. Hindi ba kayo, mga kapatid? Sabi ni Pablo, hallelujah, sons of God led by the Spirit of God. Amen? Ang mga anak ng Diyos daw, sila ay ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. And the Spirit of God testify that we are the sons and daughters of God. Ang Espiritu rin ang magpapakilala sa iyo kung sino ka, na ikaw ay isang anak ng Diyos. Amen, mga kapatid? At kung ikaw ay anak ng Diyos, kailanman hindi mananagumpay ang dyablo sa iyo. Hindi mananaig ang kasalanan sa iyo. Hindi maghahari ang unbelief sa iyo. Hinig ba kayo, mga kapatid? At ikaw ay magiging isang matagumpay na sundalo ni Kristo, hindi talunan. Amen, mga kapatid? Walang anak ng Diyos na talunan. Dahil ang kanilang Diyos at Amay mananagumpay. At ang lahat ng mga anak ng Diyos mananagumpay. Laging victorious yan. Laging nagtatagumpay yan sa kasalanan. Laging nagtatagumpay yan sa unbelief. Laging nagtatagumpay yan sa mga gawa ng mundo. Laging nagtatagumpay yan sa mga gawa ng dyablo. Hallelujah. Kasi sila yung mga anak ng Diyos. Hindi ba kayo, kapatid? Tayo yung mga anak ng kaliwanagan, kailanman walang kadiliman sa atin. Tandaan niyo yan, mga kapatid. At kung tayo mga anak ng liwanag, kailanman walang kadiliman sa atin. Meron bang kadiliman sa liwanag? Wala. At kung tayo mga anak ng liwanag, walang kadiliman sa atin.
Amen! Amen. Mga brothers and sisters, sabi, isuot natin ang baluti ng Diyos. Amen? Na ibinigay sa atin. Hallelujah. Ating proteksyonan yung ang ating baywang. Praise God ng katotohanan. Gamitin natin yung shield of faith, breastplate of righteousness, hallelujah, helmet of salvation. Amen. Yung shield of faith at yung sword of the Spirit. Kailangan gamitin natin yan. Laging nasa atin yan bilang isang mananagumpay na sundalo ng Panginoon Kristo. Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Brothers and sisters, this is the age of overcoming. Itong kapanahunan natin ito ang kapanahunan ng pananagumpay. Lahat ang nakay Kristo, sila'y mananagumpay. Amen. Kailangan mong mapagtagumpayan ang sarili mo, ang kahinaan mo, ang gawa ng dyablo, ang mga pangit na ugali mo, lahat ng masama. This is now the age of overcoming. Amen? Kasi kung hindi ka magtatagumpay, kailanman hindi ka puputungan ng buhay. Kailangan ikaw ay overcome. Amen? Amen. Lahat ng hindi magtatagumpay, hindi magkakamit ng putong. Pero silang mga ang kagandahan dito sa lupa, pag ikaw ay nakipaglaban sa paligsahan, pag hindi mo nakuha yung third place, walang prize. Pero dito sa takbuhin ito, kahit anong place mo, meron kang prize. Amen? Same, putong ng buhay ang ibibigay sa iyo. Hallelujah, na ipinangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen! Magliwanag nawa tayo. Arise, shine, for the light is come. Dumating na ang kumpleto, ang fullness ng word sa atin, mga kapatid. Kailangang magliwanag tayo. Tumayo tayo at magliwanag tayo. Maging halimbawa tayo, maging blessing tayo. Hallelujah. Pagkat ang Diyos ay nasa atin, mga kapatid. Hallelujah. Amen! Praise God. Kayo ba'y mananagumpay? Hindi ka tinawag ng Diyos para ikaw ay maging talunan. Tinawag ka ng Diyos para ikaw ay magtagumpay sa kasalanan. Magtagumpay sa gawa ng dyablo. Magtagumpay sa mundo na ito. Hallelujah. Kung paano siya nagtagumpay. Ay, lahat ay tumayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ako ay isang mananagumpay. Ikaw ba'y mananagumpay din naman? Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory be to God. Tayo umawit ng awit bago tayo manalangin. Praise God. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. I-focus natin ang ating mga paningin sa Panginoon sa Kristo. Sa kanyang mga salita, because Christ is the Word. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Thank you, Lord Jesus. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for the God, the Savior, and life more abundant and free. There your
conqueror. We are. Yes, we are conqueror. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Amen. Yes, Lord. Believe Him, and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Yes, Lord Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Hallelujah! Tayong lahat ay pumikit at tayong manalangin. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Nandito po ang bawat sa amin. Tunay na ito na ang uling panahon. Sinabi mo ng lahat ng magtatagumpay ay yung puputungan ng korona ng buhay. Kakain sila, Panginoon, ang bunga ng punong kahoy ng buhay. Mananangan sila doon sa Lord, sa iyong kaharian. Yes, Lord, ito na ang panahon ng pananagumpay. Ang mga anak ng Diyos, ang mga anak mo ay anak ng kaliwanagan. Sila ay lumalakad sa katwiran. Sila ay nagniningning gaya ng tala sa umaga, sa kapanahunan ng kadiliman. Yes, Lord, ito na ang huling kapanahunan, Panginoon, naming narinig, O Lord. Tinawag mo kami para kami magtagumpay laban sa kasalanan, para magtagumpay laban sa masama, para magtagumpay sa gawa ng tiyanglo, kung paano kayo'y nagtagumpay. Maraming salamat po. Tinuruan mo kami kung paano namin magapi, kung paano nyo ginapi si Satanas sa pamamagitan ng salita, at ibinigay mo sa amin ang kalasag na yan, ang sword of the Spirit. Tulungan mo kami turuan na gamitin namin yan habang kami nakikipaglaban, lumalakad, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Gaya ng aming narinig, kailangan naming isuot ang whole armor of God, ang buong baluti mo, Panginoon, ang baluti ng Diyos, ang kasuotan bilang isang sundalo ni Kristo, na aming isuot ang proteksyonan, ang breastplate of righteousness, Lord. Hallelujah. Praise God. Proteksyonan namin ang aming mga sarili ng shield of faith. Hallelujah. Yes, Lord, at gamitin namin, Panginoon, ang sword of the Spirit, at isuot namin ang helmet of salvation. At lumakad kami, Panginoon, at isuot ang panyapak ng Ebanghelyo, na sa araw-araw, Panginoon, ilakad namin, ipamuhay namin ang iyong Ebanghelyo, sapagkat ito ang kasuotan bilang isang sundalo ng Panginoon, bilang isang sundalo ng Diyos, para magapi namin at ma-overcome ang lalang ng kasamaan, ang lalang ng kadiliman nito, ang mga pamunuan ng kaharian ng langit o kaharian ng hangin. Yes, Lord, ang spiritual darkness.
Yes, Lord, ipinangako mo mas malakas ka na nasa amin kaysa sa sanglibutang ito. Yes, Lord, hallelujah, kailangan lamang kaming magpasakop sa iyo. We need to submit to you, Panginoon. Submit yourself unto God, then resist the devil. Hallelujah. Hallelujah, sapagkat tayo mga tinawag ng Diyos bilang mga anak ng Diyos na mga mananagumpay. Kailangan natin ma-overcome ang lahat ng ito sapagkat kailanman hindi natin makakamtan ng putong ng buhay kung wala ang pananagumpay. Oh, maraming salamat po sa iyong mga salita naming narinig sa umagang ito. Nandito po ang bawat isa sa amin. Lord, tunay na kayo ang siyang nagpapahayag at nagpapaunawa. Kahit na sino ang mangaral, kung hindi mo ihahayag ito, hindi namin maunawaan. Datapwat, Lord, sila na merong binhi sa kanilang kaluluwa, ito ay iyong ipinapaunawa sapagkat sila'y itinalaga mo sa buhay. Ang bawat isa sa amin ay iyong pinili bago itatagang sanlibutan. Nandito kami hindi dahil sa kanino man. Lord, tiyak kami sa aming paglilingkod. Hindi dahil sa kanino man, kundi sa iyo na siyang tumawag sa amin. Gaya ni Apostol Pablo, kanyang sinabi, hindi siya nagbabaka-baka sakali, hindi siya nakikipagsapalaran. Siya ay sigurado, siya sumusuntok, hindi sa hangin, kundi tiyak siya. Hallelujah, sa kanyang ginagawa. And same thing sa bawat isa sa amin. Lord God, nawa ang bawat isa sa amin makilala namin ang aming mga sarili. Ma-realize namin, magkaroon kami ng realization na kami mga anak na babae at lalaki ng Diyos. Hallelujah. At nananahan ng Diyos, ang kapuspusan ng Diyos sa amin. Ang deity ay nananahan sa amin. Yes, Lord, nandito ang bawat sa amin. Ihayag mo sa bawat isa anuman ang mga bagay na nagiging dahilan, Panginoon. Hallelujah. Kung merong mga bagay na hindi ma-overcome, nandito ang bawat sa amin, Panginoon. Isinusuko namin ito sa iyo. Lord, hayaan mo, Panginoon, na bihisan mo kami ng kalasag o ng baluti na nagmumula sa iyo. At gamitin namin ito habang kami naglilingkod at sumusunod sa iyo. Ano man ang mga bagay na ito, kahinaan na ito, negative na siyang nag-influence sa amin, ay amin itong, Lord, kinakas out, amin itong itinataboy. We command in the name of the Lord Jesus Christ. Kayo po ang maghari sa bawat puso ng bawat isa. Sa umagang ito, Panginoon, turuan mo kami bilang mga matalino at mananagumpay na mga sundalo ng aming Panginoon Kristo. Hallelujah, kung papaano namin gapiin, i-overcome ang aming kaaway habang kami naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, ihayag mo sa bawat puso, pandinig ang iyong salita na naihayag sa umagang ito. At turuan mo po kami na ilakad namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Sapagkat maliban na aming sampalatayanan na tanggapin ang iyong salita at magpasakop kami sa iyo at hayaan namin na kayo ang kumilos sa amin, hindi kami magtatagumpay. Yes, Lord, maraming salamat po. Tulungan mo aking kapatid. Lord, kung meron man siyang pakikibaka, meron man siyang struggle ngayon, kayo po nagsabi, Lord, kayong nagbibigay ng kapayapaan, sinusuko namin ang lahat ng ito, kayong nangako na bibigyan mo kami ng kapayapaan, hallelujah, bibigyan mo kami ng kapahingan, bibigyan mo kami ng kagalakan, hallelujah, na hindi may bigay ng sanlibutan ito. Bibigay mo kami ng kalakasan gaya ng isang agila na nagpapanibagong lakas habang naghihintay sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Ano man ang kalagayan ng bawat isa, Lord, ano man ang mga pagkukulang ng bawat isa, patawarin mo po kami, linisin mo kami sa lahat ng ito. Kung kami man ay natalo, kung kami man, Panginoon, ay nadapa, kung kami man, Panginoon, hallelujah, ay na-overcome ng masama, Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. At tumatayo kami ngayon, gaya ng aming narinig, na kami mga anak ng liwanag, kami mananagumpay, at walang puwang ang kadiliman sa amin, walang puwang ang kasalanan sa amin, kundi kami mga anak ng katwiran. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo ang aking mga kapatid. Ihanda mo kami sa dakilang araw, hallelujah, na iyong pagparito. Hallelujah. At hayaan mo na magningning ang iyong kaliwanagan sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Makita ang ebanghelyo, makita ang mabuting balita, makita ka sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat kami yung mga itinanging mga kaluluwa, piniling, hallelujah, kasintang babae sa huling kapanahunan ito. Magliwanag nawa kayo sa amin, Panginoon. Hallelujah. At purihin nila kayo na nananahan sa amin.
Pagpalain mo aking kapatid, anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang pangangailangan, sa pangalan ng Panginoon Kristo, idinadalangin ko po lahat ng gawa ng dyablo. In the name of the Lord Jesus Christ, I cast them out. Anuman ang mga espiritong ito na siyang gumagambala sa aking kapatid, na siyang nagiging dahilan, hallelujah, pag minsan siya nagiging mahina, in the name of the Lord Jesus Christ. And Lord, ipagkaloob mo po ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang pananampalataya, hallelujah, praise God, at ang gabay ng Espiritu Santo na manangan kami at panghawakan namin ang iyong mga salita. Manampalataya kami sa purong salita mo, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Gabayan mo kami ng iyong Espiritu Santo sa uling panahon na ito. Ituro mo po ang iyong salita. Panginoon, maliban na ang Holy Spirit manaan sa amin, hindi namin maunawaan ang katotohanan. Sapagkat ang Espiritu ng katotohanan, pag ito'y nanaan sa amin, wala siyang gagawin kundi ituro ang lahat ng katotohanan. I-bless mo po ang aking mga kapatid. Hallelujah. Tulungan mo kami sa huling kapanahonan ito. At ihanda mo kami sa dakilang araw ng pag-agaw. Lord, i-bless mo ang aking kapatid, spiritually speaking, at ganun din sa kanilang material na kondisyon, pamumuhay. Hindi ko alam ang kanilang pangailangan. I-meet mo po ang kanilang mga pangangailangang material at pinansyal. Ilayo mo kami sa anumang gawa ng dyablo. Ilayo mo kami sa, Lord, sa kadiliman, impluwensya ng mundo na ito, at tulungan mo kaming turuan, manindigan at makipaglaban bilang mabuting kawal sa huling kapanahunan ito, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Protektahan mo kami sa anumang gawa ng dyablo. Bigyan mo kami ng discernment spirit na aming ma-discern, matanto, makilala ang gawa ng dyablo at ang gawa mo, Panginoon. At lagi kaming pumanig sa iyong mga gawa at hindi sa gawa ng kadiliman ng mundong ito. Maraming salamat po. Pagpalain mo po kami. Salamat sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Thank you, Jesus. God bless you, mga kapatid. Amen. Suot natin, mga kapatid, ang baluti. Pull the armor of God. Amen. Isuot natin ang buong kalasag ng Diyos. Hallelujah. Bilang mga sundalo ng ating Panginoon.